Okay, good afternoon sa inyong lahat. We hope na kayo ay kumain na ng inyong tanghalian. Sino pang hindi kumakain ng tanghalian? Sino dito gutom na? Oh, ibig sabihin kayo ay kumain na ng tanghalian. At kung kayo ay gutom na, huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Maya-maya, makakain na rin kayo ng hapunan. Okay, so ngayong 2015, sinimulan na ito kaninang umaga, ang ating pag-uusapan ngayon is about the fruit that will last. Tama ba ako, Pastor Aline? Fruit that will last, or yung bunga na tumatagal. Okay, kakaibang bunga to kasi ito yung bunga na talagang tumatagal, hindi nabubulok. Okay, kasi usually ang mga bunga, especially pag prutas, ito ay nabubulok after mga ilang years, after ng mga ilang buwan, ilang araw. Pero itong bunga na ating pag-uusapan ngayon is yung bunga ng Espiritu, yung bunga, yung ginawa ng Word of God sa buhay natin. Sino rito, binago ka, meron nang nagbago sa buhay mo simula nang makakilala kay Jesus? Di ba? Nung simula na ikaw ay makinig ng Word of God, nung makadalo ka dito sa church or sa forerunners or sa mga cell groups, sa spice groups natin, una hindi ka naman masyadong interested pa eh. Pero habang tumatagal, sabi mo, ganito pala ang salita ng Lord? Masarap pala siyang aralin, Nung una, pag napakinggan natin yung salitang church or something about God, parang boring yan. Di ba? Pero nung nandun ka na, nung nakilala mo na si Jesus, mas lalo ka pang nagkakaroon ng hunger and thirst para sa Panginoon. So ngayong taon, magdadwell tayo doon sa theme natin na fruit that will last. Okay? Pero specifically, ang ating series for this quarter ay sabihin nyo nga, chosen. Yan. Chosen, pinili, or pinik, So, merong movie niyan, di ba? The Chosen, si Jet Li yata. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng chosen? Or ang specific title natin is chosen in love. Pinili tayo ng Panginoon base sa kanyang pagmamahal sa atin. Okay? So, chosen in love. So, define muna natin ano yung chosen. Di ba? Sa Tagalog, pinili ka, hinirang. Or yung ibang mga term, itinakda. Hindi naman itinakda. Pero for us na sa pagkakilala natin sa Panginoon, tayo ay pinili ng Panginoon for a specific purpose. Okay? Pag sinabing chosen, ibig sabihin, kung meron mga pagpipilian, ikaw yung nag-stand out. Di ba? Bawa kung manliligaw ka, meron pa namang lalaki ganito, daming crush. Di ba? Si crush 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos, nalilito siya. Hanggang sa nag-decide siya, eto si crush number 1. Kasi tingin ko, yung future ko looks bright. Sa sa crush kong ito. So, simulan niya mag-pray. Minsan naman, pag ikaw ay, di ba sa school, sino rito na napili ka na para mag-muse ng inyong klase? Okay, maiya. Bebe, ikaw, bebe, na-muse ka na? Ako, hindi kayo maniniwala. Napili ako escort. Hindi ko nga alam kung bakit. Sabay ganun. Pero, sandali lang yon, isang termino lang. Hindi na naulit, nadala yata sa akin. Pero di ba minsan, ang sarap ng feeling nang ikaw ay napipili. Ang sarap ng pakiramdam pag ikaw ay parang hindi mo alam ang dahilan, tapos ikaw yung pinili. Di ba? Naalala ko yung tita ko, hindi niyo naman to kilala eh. Kasi meron akong, doon sa lugar namin, merong tipo ng mga nanliligaw doon, sa kalye lang nanliligaw. So pinatawag sa Ramil, tawagin mo naman yung tita mo. Tapos doon sa gate namin, parang compound, ganito, tayo kaming tatlo. So yung manliligaw, yung tita ko, ako. Siyempre, bata pa ako, siguro mga 12, 13 years old. Tapos, naririnig ko nagtatapat yung lalaki. Sabi ng lalaki, alam mo naman, Malot kasi pangalan. Ano man, Marilu? Aalis na lang kasi ako. Siman kasi to eh. Aalis na lang kasi ako. Hindi ko malang nasasabi sa babaeng mahal ko na gusto ko siya. O gusto ko na sa babaeng gusto ko na mahal ko siya. Siyempre, yung tita ko pakipot. Ha? Sino naman yun? Siyempre, 13 years old ka. Ba naman itong tita ko? Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan o ano lang o nagpapakipot lang. So sabi ng tita ko, sino naman yun? Imagine yung girl na gano'n, sino naman yun? Sabi ng lalaki, di syempre ikaw. Ha? Bakit ako?
Ganun talaga yung boses niya, mataas eh. Bakit ako? Tapos binanggit ng lalaki yung reason kasi mahinhin. Yung tita ko kasi mahinhin. Tapos kilala niyo si Rio Locsin, di ba? Kamukha niya si Rio Locsin. Hindi niyo nakilala si Rio Locsin kasi medyo matandang artista na to. Okay? So di ba, parang ang sarap ng pairamdam. No? I'm sure ganun din kayo na pag ikaw ay napili, maraming pagpipilian, pero ikaw yung di naman competition, pero ikaw yung napili. Parang feeling mo, wow, ganda ko, haba ng buhok ko, ang talino ko. At eto pa, alam niyo ba, nung bata ako, puro bata eh, nung grade 6 ako, napili ako na i-represent ang klase namin, ang school namin, na lumaban sa Quiz Bee. Di ba? Di halata, no? Kasi nga, nung college ako, di ba, bulak-bulak ko, tapos walang pangarap, tapos bagsak ako sa math. Pero alam nyo ba, nung bata ako ay lumalaban sa mga Quiz Bee. Yun nga lang, di ako nananalo. Pero yung mapili ka, ano na yun, di ba? Malaking karangalan na yun. Parang doon sa klase mo, isa ka sa pinakamatalino. Di ba? Hindi man ikaw yung pinakamatalino, pero isa ka sa matalino. Siguro dahil matangkad ako noon, pinili ako. Kasi nung ako po ay bata-bata, meron talaga akong future. Nung ako lang ay nagkaroon ng na barkada, nawala po yung wish ko sa pag-aaral. Okay? So, ayun, going back dun sa binabanggit natin, ang sarap ng feeling pag ikaw ay napili. Pero doon sa pag ikaw ay napili, ikaw yung napili, ano ba yung mga bagay na pinagpipilian ng mga tao? Okay, let me give you some People choose over the following. Pumipili tayo minsan sa career. Kung nagtatrabaho ka, applyan mo ba itong trabaho na to? Call center agent ba ako? Sa bangko ba ako? Or magsi-security guard ba ako? A-apply ko ba yung course ko? Kung ikaw naman estudyante, yung course na pipiliin mo ay nursing ba? IT ba? Ano pa ba mga course ngayon? Management, marketing, di ba? So, nalilito ka. Minsan, ang pinagbabasihan na lang natin, ano ba yung malaki yung sweldo? Minsan, ganun na lang eh. Minsan, hindi dahil dun sa anong gusto mong gawin sa buhay mo. Nung bata ako, ang gusto ko maging seaman. Dahil kasi ako ay tahimik, sabi ko, pwede ako sa barko. Lagi naman kasi akong tahimik eh. Tapos, yung time na yon, yung kamag-anak namin, ang laging pinagmamalaki nilang course ng mga pinsan-pinsan namin, seaman yung anak nila. So, gusto ko na rin mag-seaman. Pero, sa awa ng Diyos, hindi po ako seaman ngayon. Okay? Actually, nag-seaman yung kuya ko. Yung kuya ko na gusto mag-opisina, siya yung nag-seaman. At ako naman gusto ko mag-seaman, napunta naman sa opisina. Or at the same time, nagpapastor. So, ito yung mga minsan pinag-iisipan natin, pinagpipilian. Or sa love life, kung meron man liligaw sa'yo. Di ba? Ano bang pipiliin mo? Gwapo? O yung mabait? Sabi mo, kuya, pwede bang pareho na lang? Gwapo na mabait pa. O di kaya, magaling magsalita over may ambisyon sa buhay. Di ba? Meron kasing mga ganun lalaki, magaling na magsalita, puro kwento lang. Pero pag tinanong, anong plano mo sa buhay? Pag-iisipan ko pa yan. Walang kaplano-plano. Bakit? Ganyan din si Kuya Ramil noon. Walang kaplano-plano. Or sa finances, namimili ka kung ano yung gusto mong lumago yung pera mo, pero hindi mo lamang kung saan mo siya dadalhin. Mag-i-stocks ka ba? Mag-foreign exchange ka ba? Jo-join ka ba ng Avon? Ng MLM? Ano pa ba? At kung ano-anong business. Ito yung mga bagay kung saan tayo ay pumipili. And minsan, kapag nag-come up ka sa isang decision na ikaw ay may napili, dapat merong enough reason kung bakit mo napili yung isang decision na yon. Ganon din sa atin. Bakit tayo pinili? Ang sabi sa Bible, sabi sa John 15:16. Okay? Ito yung verse na binanggit kanina ni Kuya Jay. Ito kasi yung theme verse natin for the whole year, 2015. Sabi dyan, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Okay, anong sabi dyan? You did not choose me. Hindi raw... ang nagsabi kasi dito, si Jesus. Okay? Si Jesus ang nagsalita dito, sabi niya, hindi daw tayo ang pumili sa Diyos. Tayo ang pinili ng Diyos. Okay?
Sabi mo sa atin mo, pinili ka ng Diyos. You were chosen. Okay? Mukha lang yung hindi chosen. Pero chosen yan. Okay? So, ang sabi dyan, going back doon sa example natin, there must be a reason kung bakit ka pinili ng Lord. Hindi lang yan dahil, ito na lang, si Yani na lang pipiliin ko. Di ba? Nang wala lang, kasi wala, kumbaga kaya ka pinili kasi, bukod sa ikaw lang nandyan, so parang wala nang mapili, wala nang ibang dahilan. Pero, sigurado tayo na merong reason kung bakit tayo pinili ng Panginoon. Meron lang akong 2 reasons kung bakit tayo pinili ng Lord. Okay? Remember, nung tayo ay pinili ng Panginoon, there must be a specific purpose kung bakit niya tayo pinili. Hindi lang niya tayo pinili dahil basta lang mapili ka o pandagdag ka sa number. Okay? Number 1 reason kung bakit tayo pinili ng Lord is because God loves you. Okay? Mahal ka ng Panginoon. Ano man yung past na meron ka, ano man yung nakaraan na meron ka, remember yung blood ni Jesus, nung tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, nilinis na ng Panginoon yun eh. Binura na ng Lord. Lahat ng nakaraan mo, lahat ng kasamaan na ginawa mo nung ikaw ay wala pang pagkakilala kay Jesus, binura na ng Lord yun. Ako, yung mga kasalanan ko na ginawa nun, nung ako ay high school, inalis na ng Panginoon yun. And yung past na meron tayo doesn't determine our future. Okay, maaaring nung ikaw ay may kabataan pa, nagkamali ka sa desisyon, sa love life, sa pag-aaral, sa finances, no? Pero ang sabi ng Lord is, ano man yung pinagdaanan mo sa buhay, once you entrust yung buhay mo kay Jesus, binabago niya ito. Okay? And ang sabi doon, because God loves us. Mahal tayo ng Panginoon. And pansinin nyo rin, pag ang isang tao nagmamahal, kaya niyang ibigay yung mga dapat, kaya niyang ibigay minsan ang lahat para sa tao na yun. Hindi ba? Kapag merong ang mahal na isang tao, minsan na sa parents mo eh. Pag mahal mo parents mo, kaya mong ibigay minsan yung, ako magkatrabaho ka na, di ba? Yung salary mo. Kung hinihingi pero hindi naman hinihingi. No, minsan, kaya mong ibigay yung meron akong kilalang ganun eh, kaya niya ibigay yung buong sahod niya sa magulang niya. Ang ginawa naman ng magulang, tinetest lang yung anak, binalik naman yung sahod. Diba? Kasi ganun yan eh, kung mahal mo ang isang tao, kaya mong ibigay yung lahat ng meron ka. Walang pag-aalinlangan. The same thing ang Panginoon sa atin. Di ba, mahal tayo ni God? Sino ba binigay niya para sa atin? Si Jesus. Okay? Remember the sacrifice God gave. At yung sacrifice na yun is si Jesus. Si Jesus na, kumbaga, ay King of Kings and Lord of Lords, dahil nagmamahal siya sa atin, He gave His only Son para sa atin. Okay, number 1, because God loves you. Number 2, because God wants you. Kanina, ang point ni Ate Lynn, because, ano yan? Because God, you are wanted, no? Hinahanap ka, hinahunting ka, parang gano'n, ano? The same thing, because God wants you, kailangan ka ng Panginoon. Kuya, kailangan ako ng Lord? Oo, iba kasi yung kailangan sa kailangan. Actually, kaya naman ng Panginoon na wala tayo eh. Pero for the purposes of God na ma-multiply dito sa earth, dito sa mundong ginagalawa natin, kailangan niya ng kagaya mo at kagaya ko. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Lord. Diba? Anong kailangan niya sa atin? Diba? Wala namang, kumbaga, parang feeling mo, wala namang kanais-nais sa akin eh. Lahat nga nung ugali na meron ako ay hindi kanais-nais. Okay? Going back dun sa verse natin, diba John 15:16, sabi ni Jesus, "But I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit." Now, why does God wants you? Kasi ang sabi dun sa verse, He wants you to go. Go saan? Ano bang pag sinabi bang go dito sa Bible, anong ibig sabihin? To share yung good news ng Panginoon. So, ang tanong, ang tagal mo nang nandito sa church, nag-go ka na ba? O di kaya, ikaw ba ay, minsan ba sa buhay mo ngayon, ever since na dumating ka dito sa church, ever since nakilala mo si Jesus, na-share mo na ba yung love ni God sa ibang tao?
we're not talking about yung tawag dito, yung verbal, ano? Kasi mayroong iba sa atin likas na mahiyain, yung nahiya ka magsalita. Pero sa buhay mo, meron na bang nakita ang ibang tao sa iyo na pagbabago? Sa bahay mo, halimbawa, paano natin madadala ang mga magulang natin kung yung ugali mo noon hanggang ngayon dala-dala mo sa bahay nyo? Halimbawa, ano ka? Ano ba maganda example? Tatamad-tamad ka sa bahay. Tapos ang lagi mo din, nasa church ako mayroon kami rehearsal. Ano pa ba? Alam niyo ba si Kuya Ramil at yung ate ko, nagalit sa amin ang parents namin dahil dito Masyado kaming involved sa church, ano? Kasi parang at the age of mga 16, 14, nagmi-ministry na kami, tumutugtog na kami, kumakanta. Pero hindi namin na-balance, ano? Anong nangyari? Parang, ang sabi nga ng tatay ko, napaka-super spiritual nyo naman, over-spiritual na kayo, baka lumagpas na kayong langit. Ganun ang sabi sa amin ang babait ninyo. Thank you. So, yung tatay ko, sabi ko naman itong tatay ko, ginagamit ng devil, yung pang mga word na, ginagamit ng devil para i-persecute kami. Pero hindi naman pala. Kaya pala, ang reason pala kung bakit kami pinipigilan ng tatay namin, is wala siya nakikitang changes sa amin. So remember, sino dito mga anak, buhay pa ang magulang mo. Ayan, di ba? Buhay pa parents mo at nakatira ka pa sa parents mo. So reviewin natin yung sarili natin. Meron bang nagbago sa buhay mo na napansin ng mga magulang mo? Dati ba nagmumura ka? At pag uwi mo ng bahay, nagmumura ka pa rin. No? Meron bang changes? So reviewin natin. So go. So you might go. Pag sinabing go, it means yung tayo ay maging testimony to the people around us. Sa school mo, hindi ka nga nag-share ng gospel kasi hiyang-hiya ka kasi hanggang ngayon nangongopya ka pa. Di ba? Alam mo talaga, pag talagang gipit na gipit ka sa sagot at hindi ka nag-review, talagang mapipilitan ka mangopya. Alala ko sa Sol 2. Sol 2 ba ito, Mami? Sol 1. Kasi sino na Sol 2 students dito? Talagang, ito, napatunayan ko. Pag nag-pray ka, pag pala kay Jesus, tapos hindi ka talaga nakapag-aral, medyo kinapos ka ng oras, Ganito nangyari, Siyempre, Sol 2, nagka-quiz, di ba? Merong isang item doon, hindi ko masagutan. Tingin ako sa taas, Lord. Hindi, kung hindi ko naman siya nasagutan, papasa pa rin. Sabi ko, Lord, ano nga ba sagot dito? Eto pa, ganito nangyari. Yung mga classmate ko, sila ko yun, yung primary 12, yung mga classmate ko biglang basta biglang nagtanong. Yung pagtanong pa niya, yun yung sagot. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tumutugong ka sa panalangin. Di nasagutan ko yung sagot. Yung tanong, di ba? Hindi mo na kailangan mangopya. Again, nandito pa rin yung element of kailangan mag-aral tayo sa school. Kung meron ako isang pinagsisisihan, yun yung mag-aral na mabuti nung college. Okay, nung college lang naman. Kasi nung high school, ayos naman ako Naks. Lumalaban nga ako sa quiz bee, di ba? Pero nung college kasi, medyo talagang na ako nito. Wala na ako sa wisyo. At ang sabi ko nga, tatapusin ko lang tong college ko, tapos bahala na. Walang ambisyon. So, sa school ba, ganun ka? Hanggang ngayon ba nangongopya ka pa? Ba? Para hindi ka mangopya, kapatid, ate, kuya, mag-aral ka. Okay? Alam niyo ba, ito pa isang kwento, nung ako ay college sa Lyceum of the Philippines. Kasi before ako nag-PUP, 2 years ang nasayang ko sa Lyceum of the Philippines. There was a time na gustong-gusto kong yung term na bumalik sa dati. Gusto ko mag-backslide, gusto ko nang tumigil sa pag-church, gusto ko nang tumigil sa pag-ministry. So ang ginawa ko, pinagplanuhan ko yung pag-backslide ko. Sabi ko, ayoko na mag-church. Hindi na ako mag-church, nagsasawa na ako. Pero actually, mali yun Diba? Mali yun, So medyo nagre-rebelde ako sa puso ko. Tumutugtog na ako nun. So, Friday, naalala ko yung day, kasi talaga napaka-crucial ng Friday, Friday, pumasok ako, gantong araw, maninigarilyo ko. So, punta ako doon sa Intramuras kasi merong malapit na doon parang bilyaran. Nandun yung mga tambay, okay? So, bila akong sigarilyo. Bila ko, siguro, bumila ako isang kaha.
Pero hindi naman talaga ako chain smoker. Nagyosi-yosi lang noong ako ay hindi pa nakakilala kay Lord. Hindi ako sang stick, tapos nagbilyar pa ako. Hindi naman ako naipagpusan. Pare, pustahan tayo. Yun talaga lahat ng kasamaan parang gusto mong gawin. So nangyari ganito, no? Kasi nung hindi pa ako nakakaisip ng ganun, nag-aaral talaga ako nung mabuti, nung nasa Lyceum. Tapos pagdating ng classroom, kasi nagre-rebelde ako, sabi ko, gusto kong magkasala ngayong araw na to. Ganun talaga ginawa ko. Mangungopia ako. Eto na. Ang subject ay humanities. Di ba ang dali lang ng humanities? Di ba? Subject humanities, tapos ang classmate ko puro babae. Siguro mga sa 50 na so yun pa isang reason kung ba't ako nag-enroll dun sa class na yun. Puro babae kasi. So puro babae, tapos 3 lang yata kaming lalaki, no? Tapos anong nangyari? Eto na, binigay na yung exam. Gusto kong mag-commit ng sin, pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi gusto ko mangopya eh. Lahat kasi nung nakalagay dun, alam ko sagot. Sabi ko, paano ko mangungopya? Alam ko sagot. Diba? Yabang no? Hindi, pero humanities lang kasi yun. Humanities, So, kumbaga, ang point lang dito, although mali yung ginawa ko na yan, huwag niyong gayahin yan, Ang point lang dito, pag nag-aral ka, maski anong gawin mo, hindi ka mangungopya. Okay? So, anong nangyari noon, after noon, that was Friday, nung Saturday morning, hapon, natulog ako, naginip ako. Ito panaginip ko, nakwento ko na to eh. Sinaksak daw ako dun sa may Pasay Rotonda. Di ba minsan ang panaginip ganon, yung parang totoong-totoo. Sinaksak ako. Siyempre, ganon talaga. Tapos, ang naalala ko, sabi ko, prayer ko doon, Lord, patawarin niyo po ako. Magbabalik loob na po ako sa inyo. Imagine mo, nakahandusay ako doon sa panaginip, ha? Doon sa LRT, yung sa baba ng doon sa may top, no? Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi na po ako magbabackslide. Tapos nagising ako, buti na lang panaginip yun. Tapos nagbalik loob ako kay Lord. Nakakatawa lang yung nakakatawa yung parang scenario, pero ganun yung nangyari. So, pero again, kaya ginawa ng Lord yun is because He wants me. He wants to use me for His purposes. Ngayon, ano yung purpose na yun? Ngayon, pwedeng yung purpose na yun ay i-share yung gospel sa parents ninyo, sa classmates ninyo, sa career mo, sa workplace mo, gamitin ka para madala yung mga office mates mo para sa pagdalo sa church. Sino rito nag-work ka, tapos hanggang ngayon wala ka pa rin nai-invite sa Forerunners? Huwag nyo na, ba? Pero lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin has a purpose. Remember, kung saan ka nilagay ng Panginoon saan ka ate? East-West Bank? Sa East-West Bank, China Bank, Asian Development Bank, puro bank eh. SPM, yung company ni Ate Faye. Lahat ng yan ay pwede nating gamitin kung saan ang purposes ng Panginoon sa buhay natin ay mangyari. Okay? He wants us to become light to others. Ang gusto ng Lord, maging living testimony. Ayaw lang ng Lord na tayo ang nakakaranas ng kabutihan. Okay? I'm sure mag-agree kayo, di ba? Lahat tayo nakaranas ng kabutihan ng Panginoon this 2014, di ba? Nakaranas tayo ng goodness. Ang tanong, yung bang goodness na yan, gusto mo sarilinin mo na lang? Ikaw na lang ng ikaw ang nakakaranas ng blessing? Okay? Ang gusto ng Lord is for us to share yung love na meron tayo. Yung share yung love na na-experience natin ay may share natin to other people. So 2 reasons, although maraming reasons eh. Number 1, God loves you. And number 2, God wants you. And then going back dun sa verse, sabi doon, so that you might go and bear fruit. Alam nyo ba, dahil pinili ka ng Lord, He expects you to bear fruit. Okay, bear fruit sa iyong attitude. Kaya tinatanong natin kanina, nung dumating ka ba dito sa church, nung nagsimula ka bang magbasa ng Bible, may nagbago na ba sa'yo? Kasi kung wala pa nagbabago, reviewin mo yung mga ginawa mo nakarang araw. Tumanggap ka na ba talaga kay Jesus? Naranasan mo ba talaga yung saving power ng Panginoon? Kasi we believe na kapag ang Panginoon ay pumasok sa puso mo at talagang naging seryoso ka dun sa pagtanggap kay Jesus bilang personal Lord and Savior, meron na magbabago sa'yo. Sino na binago ng Panginoon dito? Meron na.
Unti-unti, hindi naman, you don't have to be perfect. Hindi mo naman kailangan maging perfect na talagang Ang bawa yung pagmumura ni Kuya Ramil noon, di ba, syempre, hilig ako sa PI, TI, BI, lahat ng may ina, binabanggit ko. High school ako. Pero nung nakakilala ako kay Lord, nababawasan na yon. Kung dati nababanggit ko siya ng 10 times a day, naging 5 na lang. Naging 2. Naging 1. Naging 0. Tapos na-realize ko na, hindi na pala ako nagmumura. Di ba? Pero minsan nga, ganito, hindi ka nagmumura. Pero kung makapagsalita ka naman sa kapwa mo, di ba? Yung, halimbawa, hindi ka nagbabanggit ng mga PITI, di ba? Pero, alam niyo yung, di ba meron taong ganun, yung pag nag-comment against someone, parang binababa yung pagkatao mo. The same lang ang effect nun nang nagmura ka eh. Pag diniscriminate mo yung isang person because of his appearance, because of his abilities, pareho lang yun ang epekto. Di ka nga nagmura. Pero mababa naman ang pagtingin mo doon isang tao, tapos binanggit mo yun, ang pangit niyan. Although minsan ginabanggit natin to sa pagbibiro lang. Pero minsan, may mga taong ganun na talagang, they mean it pag sinabi nilang, walang kwentang tao yan. Di ba? Yung pamilya niyan, pamilya ng mga ganito. So the same thing lang ang effect nito. So ngayon, ano ba nagbago sa'yo? So remember, ang sabi dun sa verse, God expects us to bear fruit. Fruit that will last. At ito yung promise Sabi diyan, fruit that will last. Pag meron daw nagbago sa'yo, nagbunga ka ng cell, dumami yung mga cell group mo, nadagdagan yung 12 mo, o yung close cell mo, nadagdagan, yung spice group mo, nadagdagan. May promise dito si Lord. Sabi diyan, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Tanungin mo nga sarili mo, meron ka bang prayer item ngayon na hanggang ngayon ay hindi mo pa nare-receive? Ang sagot, baka hindi ka pa nagbe-bear fruit. Baka ang pinapagawa sa'yo ng Lord, mag-cell group ka na, mag-spice group ka na. O di kaya, baguhin mo na yung ugali mo na yan. Alisin mo na yung pagiging negative thinker. Di ba? Possible ba yon? So it's possible na minsan kung bakit ang mga prayer items natin, yung mga request natin sa Panginoon na hindi pa natin natatanggap is because we're not bearing fruit. Tanungin mo yung katabi mo, nag-bear ka na ba ng fruit? Yan. Share mo naman yan. Okay? Now, how do we bear fruit? Ganito no? Aside from yung daily na pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, yung daily devotion, at yung pag-a-apply mo nung salita ng Lord sa buhay mo, yung ina-apply mo talaga siya, ito mga ilang practical tips. Pagdating doon sa multiplication, yung multiplying ministry, simulan mo sa pag-i-invite. Mag-invite ka kasi every Sunday. Okay? Matanong nga po, sino po rito first time ninyong makadalo sa lugar na ito? First time as in ngayon lang. Si Kuya, no? First time, meron pa dito si ate, no? So, ibig sabihin, meron nag-invite sa inyo, di ba? So, dun sa mga bisita natin, ito po ay, kumbaga, hindi po aksidente na nandito kayo. Merong promise ang Panginoon, at later on, sasabihin ko po sa inyo, ano yung plano ng Panginoon sa buhay ninyo. Okay? So, mag-start ka sa pag-invite. Invite lang ng invite. At ang invite mo, yung gustong sumama. Sabi nga na Bishop Oriel, yung ini-invite mo naman, ayaw sumama Invitein mo yung gustong sumama. Di ba minsan, pag meron tayong ako rin, may mga ini-invite ako, ayaw sumama. Pero pag ayaw na sumama, tinitigilan ko na. At eto nakakatawa, alam niyo doon sa Forerunners Makati, tayo po ay growing. Yung ating ministry doon ay growing. No? From 30 na people, tayo po, parang within 2 years. Within 2 years, tayo po ay nasa around 80. And it will not become possible kung yung mga kasama natin doon will not invite people. Kasi mahirap naman na tayo lang ang nandito. Hindi tayo nagbe-bear fruit, hindi tayo lumalago. So start by inviting your friends and loved ones na umatin ng church. O kung hindi man dito sa Sunday, sa IRAC, sa TCU, sa PUP, or di kaya sa Forerunners. Okay? Ang tanong, meron na bang napala ang ibang tao sa buhay mo? Di ba kasi nagbe-bear fruit, meron na bang napala? Meron na bang napala yung kapwa mo sa... Tanong mo, may napala na ba ako sa'yo? Di ba?
O ikaw lang ang may napala sa akin. No, parang ako na lang lagi, ano? Dapat ikaw naman. O di kaya, tawag dito, dalawa kayo, no? Bigayan, okay? So again, going back dun sa question kanina, no? Maaring ang reason kung bakit ang prayers natin ay unanswered is because we're not bearing fruit. So take time to review yung inyong sarili. Meron bang ini-instruct ang Panginoon sa inyo na gawin na hanggang ngayon hindi mo ginagawa? Yun ang simpleng pag-attend ng Soul 1, 2, 3. Post-encounter, di ba? Kasi nakikita mo yung trabaho na hinaharap. Ayoko. Kapag nag-attend ako ng Soul 1, may quiz pa yan. Pagdating ng Soul 2, ang requirement dyan, cell group. Pagdating ng Soul 3, thesis yan. Hindi, dito na lang ako. Di ba? Ang sabi dito, whatever you ask in my name eh. Pero may condition yon. If you bear fruit. So paano ka magbe-bear fruit? Ayaw mo umatin ng Soul 1, 2, and 3. Ng post-encounter. Ayaw mo mag-invite. Okay? So this 2015, dinideclare natin na this will be our year of breakthrough. Sa finances, sa love life, mga may pinagpipray dyan, di ba? Sa marriage, sa family, sa relationships. Pero minsan ang tugon dyan is gawin mo yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Ang sabi dyan is go and bear fruit. Okay? So in closing, how are you today? Kamusta ba tayo ngayon? Did we become a better person? Nung tayo ba ay dumating dito ay talagang, or simula, kung re-reviewin mo yung mga times na ikaw ay dumadalo, nagbabasa ng Bible, naging mabuti ka bang tao o napasama ka? And are you doing yung commandments ng Panginoon na go and bear fruit? So remember, you are a chosen person. Pinili ka ng Lord. So pag pinili ka ng Lord, hindi mo dapat ikahiya yung ano na yon, yung task na yon. At ang task niya sa atin is to go and bear fruit. Di ba minsan parang nakakainis, ano? Pardon the term, ano? Minsan nakakainis, meron kang pinili. Bawa sa isang eleksyon, di ba? Naboto yung isa. Ba, presidente, si Presidente Noynoy. Isa kasing way ng pag-choose is through election. Ano ba, napili siya, di ba? Binoto siya ng taong bayan. Pero hindi naman niya ginagampanan yung kanyang pagiging presidente. Parang sasabihin na natin, bumaba ka na lang dyan. Iba na lang ang presidente. The same thing with us. Although hindi naman sasabihin sa atin ng Lord yun na, wag ka na umattend. But again, He will give us the grace para gawin natin, magawa natin yung command sa pinapagawa niya sa atin. Okay? So in closing, I want us to sing this song, yung kinanta natin kanina, yung song na Mighty to Save, meron tong isang line, yung shine your light, let the whole world see. Tama ba ako? We're singing all the glory for the risen King. So as we close this service, I want us to respond by singing and by worshiping God. So if you mean sa sarili mo na, Lord, gusto ko pong maging living testimony ng inyong goodness, gusto ko pong maging magamit yung buhay ko for your purposes, I want you to stand up and let's worship the Lord this afternoon again. So shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Our Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory. Come, lift it up. Jesus, shine your light and let the whole world say. We're singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine your light and let the whole world see. we're singing For the glory. One more time, sing it out. Lift your hands for Jesus and sing, shine your light. Shine your light and let the whole world sing.
We're singing for the glory of the risen King. My Jesus, Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen. One more time, sing it out. Shine your light. Shine your light and we're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King.